sa kanila sufficient na po iyon. Kapag may kakulangan po at may question ka, di tanungin mo at mag-request ka pa ng additional document bago mo tapusin yung audit ka. So nga lang po, madali-dali. At yun din po ang naobserbahan natin kahapon sa hearing, naobserbahan ng mga senador na medyo bitin ata yung ginawa mong audit. Kasi paper-based lang ang ginawa mo, hindi mo alam yung context ng confidential transactions, national security, kapag nakikipag-transaction ka ba sa mga rebelde, informant ng mga rebelde at mga terorista, meron bang official receipt yan? Yung mga ganun po. So walang context, sinabi na rin ni Senator Panfilo Lacson, paano mo nasabi na illegal hindi yung totoong pangalan mga na tao yan, wala ito. ka naman palang security clearance. Paano mako-conclude yung mga bagay-bagay na yan? Therefore, masyado kang nagmadali sa audit, hindi mo ginawa lahat, hindi ka nag-attain sa pag-o-audit po. Bilang auditor, responsibilidad po namin na magkaroon ng reasonable certainty or assurance, kaya nga po reasonable assurance ang tawag kapag nag-audit opinion, na tama ang iyong ginagawa. Kaya kapag puro dokumento ka lang at wala kang verification sa source people or counterparties, kulang po ang iyong trabaho. Dahil po, baka meron silang alternative explanation na ma-justify bakit ganun ang nakasulat. Baka i-correct nila yung nakalagay doon or dadagdagan nila ng documentation. Hindi ka po mag-i-issue ng audit findings in the first instance na magbibigay sila sa'yo ng documents. Ganun din sana ang ginawa ninyo dito sa Impeachment. pag-file ng impeachment complaint, articles of impeachment, before sana mag-file yung House of Representatives sa Senate para alam ng House of Representatives kung magpo-proceed sila o hindi. Kaso nga lang, kapag too late na po, napakadali ng excuse na being moot and academic. Pero by the way po, kapag nag-decide na po ang Supreme Court, bilang abogado at politician, Vice Mayor po ako ng Reyna Mercedes, kapag nagsalita po ang pinakamataas na institusyon sa ating bansa tungkol sa mga legal controversies, disiplinado po tayong sundin na lang natin para hindi magkagulo ang Pilipinas. Merong naging desisyon ang Korte Suprema na ibinasura yung mga petition para ipatigil yung ongoing proceedings po sa Senate Impeachment Court. Anong masasabi niyo dito? At Moot and academic na bakit daw. naging moot and academic siya? Opo, ang sinabi po ng Supreme Court ay since naisampa na ng House of Representatives sa Senate yung articles of impeachment, sabi niya moot and academic. Ano po ba ang ibig sabihin ng being moot and academic? Ibig sabihin, wala na pong issue, wag na nating pag-usapan pa. Wala na daw pong issue dahil po ang prerogative na magsampa ng articles of impeachment at para mag-prosecute dun sa Senate ay political question. Hindi siya justiciable question na pwedeng itakil pa ng Supreme Court. Kaya kapag tapos na po, wag na nating pag-usapan. Parang boyfriend and girlfriend lang yan. Kung wala na tayong magagawa, wag na nating pag-usapan. Pero, hindi ba dapat linabas po ng Supreme Court ang desisyon bago nag-umpisa? Should it have been? Or, yun na nga, like you mentioned nga, it's a political exercise. So, it doesn't Dapat really earlier, matter. naging clear na kagad. Would it have been easier if they declared it earlier? Tama ka, Pat! Yun dapat ang ginagawa ng Supreme Court. As a matter of fact, marami pong mga petition sa Supreme Court na kinakailangan ng mga agarang desisyon sana, katulad ng petition nila sa pag-aresto kay Sir Bato, hindi po ba? Meron ding mga questions doon na ginawang moot and academic dahil daw hinahabol naman na siya. Pero sana, sir, kung nag-decide sana kayo bago siya arestuhin or i-serve yung warrant, edi sana, alam sana ng mga ating government officials or enforcement agency kung isi-serve nila o hindi. And ganun din sana ang ginawa ninyo dito sa pag-file ng impeachment complaint, articles of impeachment, before sana mag-file yung House of Representatives sa Senate para alam ng House of Representatives kung magpo-proceed sila o hindi. Kaso nga lang, kapag too late na po, napakadali ng excuse na being moot and academic. Pero by the way po, kapag nag-decide na po ang Supreme Court, bilang abogado at politician, Vice Mayor po ako ng Reyna Mercedes, kapag nagsalita po ang pinakamataas na institusyon sa ating bansa tungkol sa mga legal controversies, disiplinado po tayong sundin na lang natin para hindi magkagulo ang Pilipinas. Correct. Kailangan respetuhin na, no? Whether it is too late, too early, or no comment. Ano na lang, At okay. least, Miss Pat, nagsalita kasi kung no comment, hanggang ngayon, nakabitin pa rin siya, Yeah, di ba? oo. Pero dito po sa ongoing impeachment trial, nakakalabing 3 araw na, no? So, as a lawyer, anong assessment ninyo, ano nakikita ninyo dun sa mga ipinipresentang testigo nitong prosecution? Alright, napakaganda po ang pagpapatakbo nila ng impeachment trial dito sa ating bansa dahil po maliwanag na nai-layout ng prosecution ang kanilang case at
nabibigyan po ng due process this time dahil may pagkakataon na mag-cross-examine ang depensa at extensive ding magtanong ang ating mga senador. Kaya ang taong bayan po nagkakaroon ng sufficient legal and political context at naiintindihan nila yung proseso. Kaso nga lang kung minsan nakakaboring. Pero hindi po bale. Basta po ang mahalaga pagdating po sa huli, alam natin kung totoong nagkasala ba o hindi si VP Sara Duterte. Ngayon po, itanong natin, yung mga witness, epektibo ba Yun na na. ipakita So nila far, ang guilt ni VP Sara Nakakadalawang Duterte? articles of impeachment Opo. na po na tinatalakay. Yung una, Yung yung tungkol grave dun threats. sa grave threat. Oo. Tapos ngayon naman ay dun sa misuse Misuse of confidential confidential fund funds. and intelligence funds. Oo. Yung dito po, ang iniharap nila, una pa lang na testigo ay yung dating Attorney state Wamil. auditor. So Opo. far, how is he as a witness? O tanong ko po sa inyo, Weng and Pat, sa tingin niyo po ba ay sufficient na yung iprinesenta ng prosecution para ma-impeach si VP Sara Duterte sa mga articles na prinesenta nila so far? Hindi po kami abogado eh. Hindi kami abogado. Hindi na Binalikan muna question. kami magko-comment kasi baka sabihin Baka oo. sabihin, nagmamarunong kami eh. Oh, hindi po. That's why so far as a lawyer, the legal proceedings, has it been sufficient in form and in substance? Has it been impartial at the very least? O sige po, si Attorney Harold Respiso na sige. lamang ang magmamarunong. Oo. Ang teorya po ni auditor, CPA lawyer na si Attorney Wamil ay ganito po. Kasi meron pong provision doon sa circular ng COA na nagsasabi na kapag ikaw ay accountable officer at upon demand, sinabi na mag-liquidate ka at hindi ka nag-liquidate, prima facie Yeah. na ikaw ang nagnakaw. Ikaw. Ayun po ang tanong. Una, prima facie. Ano pong ibig sabihin ng prima facie? Presumption lamang. Ano ba ang proof na required para ma-impeach? Sabi ni Senator Defensor Santiago noon, less than proof beyond reasonable doubt, pero more than substantial evidence. Oh. Pero nasaan po yung presumptive or yung prima facie? Less Wala than pa. substantial. Less than. Therefore, sufficient ba yung presumption na yun para ma-impeach si VP Sara Duterte? Hindi po. Secondly, accountable officer ba si VP Sara Duterte? Doon din po, sa same circular, nakalagay po doon, ang accountable officer ay ang siyang may hawak ng Ng pera pera. or may kakayahang humawak ng pera. At sino po yung taong iyon? Ang nakalagay po sa circular, yung head of agency si VP Sara Duterte or yung isang special disbursing officer. Yung- Or ang nakalagay, hindi end. Kapag end po ang nakalagay, ibig sabihin pwedeng sila ang Silang sabay. dalawa. Kapag or, is either one One or the person other. or the other. Pero since meron ng special disbursing officer, hindi na si VP Sara Duterte yun. So hindi na siya yung accountable officer. So hindi na rin dapat siya yung magsasuffer ng presumption na ninakaw yung pera. So ang sisisihin dapat natin ay hindi si VP Sara Duterte, disbursing. kundi yung disbursing But there was officer. also, they were able to show that the VP Sara signed off Sa mga plano po, Vice Mayor din po ako, Presidente rin po si BBM. Lahat po ng head of agency, nagsasign po yan sa mga papeles. But where does accountability come in? Kung sino po yung humawak ng pera. Yun po ang nakalagay sa circular, kung So- sino ang humawak ng pera. So parang ako I just play devil's advocate. So kunyari ako yung disbursing officer, inutusan ako ng boss ko. Syempre ako nakasign, sabi mo nga no, pero may approval niya. So ako ang if ever mananagot, ako yung makukulong maski na utos ng aking boss. Saan po yung accountability? Parang Parang ano- parang Meralco bill natin, di ba? Yung mga mambabata, sinano nila na hindi naman tayo kinonsulta. Tapos sa atin pala ipapasa. Hindi pala ipapasa. So, where does it come in? In terms of liability and accountability, where do you draw the line? Kapag ako po yung head of agency at inutos ko sa'yo, hoy, Oo. mangupit ka dyan. Oo. Tapos kumupit ka nga, tapos binigay mo sa akin yung pera. Ako may kasalanan at ikaw. Oo. Kaso nga lang, ikaw lang may hawak ng pera. Pumirma ako ng mga plano, pumirma ako ng approval, pero ikaw lang ang kumupit. Ikaw lang ang may kasalanan. Yun po ang sinasabi ng batas. Since ikaw lang ang humawak ng pera, ikaw lang ang accountable officer. Pero meron din pong separate provision yung PD 1445. At nakalagay doon na kapag head of agency ako at ikaw yung accountable officer, Yeah. meron akong responsibility to exercise due diligence ng katulad ng isang father of a family para i-supervise po kita. So kapag hindi kita, pinabayaan lang kita at naging grossly neglectful ako sa aking trabaho, pwede ako mapanagot. Pero maaring hindi kriminal iyon kasi ikaw pa rin naman ang nagnakaw. Naging neglectful lang ako. Pwede akong singilin. Pero unless may ipakita nila na nanakaw yung pera, kayo po yung may hawak ng pera, kayong nagnakaw, pero utos ko po at ako ang nakinabang. Kapag naipakita iyon, mananagot po ako. Kaso nga lang po dito sa impeachment trial, hindi nila naipakita yung connection kay VP Sara Duterte. Puro pirma lamang ng approval, pirma ng plano. Pero if That's not ever, enough. The Hi- approval, hindi- the signature that you approved it, it's not enough? Hindi po, kasi si
Office of the President, BBM, Oo. meron pong notice of disallowance din. Kalahating bilyon po ang naka-appeal po sa korte ngayon. Siya rin po ang nakapirma sa mga plano. So, ibig sabihin po ba kapag nagnakaw yung driver niya, siya rin po dapat ang makulong? Okay. Pero yung tinatawag natin, kasi nga, ikaw yung pinaka-head of agency, so responsibility mo siya. Sabihin na natin na not impeachable offense, pero administratively, may pananagutan ba ang isang head of agency? Meron po administratively or civilly. Nakalagay po dyan sa presidential decree na nabanggit ko kanina na yung responsibilidad niya ay mag-exercise ng sufficient diligence. Kapag hindi po naipakita, solidarily liable po ako. Kung ano man po ang nanakaw dahil sobrang neglectful ako, baka ako po ang dapat mag-refund. Kasi by default po, yung accountable officer lang ang magre-refund. Administratively, of course, kapag ipinakita na neglectful ka sa iyong public duties, dapat matanggal ka dyan. Pero not impeachment, of course. Kasi ang nasa impeachment po, ang grounds for impeachment ay mabibigat. Hindi lamang mga neglectful acts. So, ilan dun sa mga ipinresentang dokumento kahapon ay yung mga acknowledgement receipts. Ayun. Oo, hindi OR. Hindi OR, acknowledgement Invoice. receipts. Yeah. So, alam naman natin na kahit sa mga pribadong kumpanya, tinatanggap yung acknowledgement receipts. Pero dun po in the process of the markings or dun sa stipulation kahapon, merong hindi pagkakasundo yung defense at saka yung prosecution. So, para lang maayos, sabi ni Attorney Kapunan, o sige, yung mga dokumento nyo na lang yung gamitin natin para tanggap nyo na lang lahat. Pwede ba yun na yung mga ebidensya na hawak ng depensa ang gagamitin ng prosecution dun sa kanilang direct examination? Ang mahalaga lang po sa trial ay identification and authentication. Hindi po pwedeng mangyari sa likod yan, sa clerk of court. Hindi po mangyari yan sa labas ng open court. Mangyari dapat yan sa open court. So kapag gusto po ninyong magpresenta ng ebidensya base sa dokumento, ipakita nyo po yung dokumento sa witness. At i-identify nyo yun muna. At yung kontra-abogado ay titignan niya yun kung pareho. Tapos i-authenticate niya, sasabihin niya kung totoo to o hindi. Lahat po ng prosesong yan hindi pwedeng ilagay sa labas. Kaya po object ng object yung depensa. Last time kasi po ayaw nilang i-stipulate yung identification and authenticity. Hindi po naman nila obligasyon, sabi nga ni presiding officer, na mag-stipulate. Karapatan nila na since burden po ninyo na mag-prove ng iyong case, edi pahihirapan namin kayo. Ayaw namin padalin ito para sa inyo. Trabaho nyo yan eh. Kung nahihirapan kayo, di problema nyo yun. Di acquit ninyo yung pinoprosecute ninyo. Yun po ang strategy. Bilang abogado po ako, supported po ako doon. So yung isa rin na parang naging issue, no, yung paggamit nung confidential funds na meron nga kay Mary Grace Piato, 70,000 sa gamot. Tapos meron rin para sa pagkain. Sa equipment. Equipment na dapat may travel rin di ba? If I'm not mistaken. So those things, sabi ni Attorney Wamil, hindi yan dapat sakop. That shouldn't Ng fall confidential ng confidential fund. Kumbaga, ibang item kasi dapat intelligence gathering. I don't Or know how dapat they daw do it. sa MOOE, Oo, operations. sa operation, maintenance and operation. So, how do you, paano yung maaano yun? Paano mo yun may explain? Hindi siya sure dyan, si Attorney Wawil. Bakit po? Dahil hindi siya gumawa ng audit query. Kasi po, ang audit query, kapag nakakita ka po ng dokumento at nakikita po ninyo, ay hindi siya compliant sa legal na batas, pero may doubts ka. Kapag may naka-open and close parenthesis dyan at nakalagay gamot, bumili ba ako ng gamot sa Mercury? O binigay ko yung pera sa tao para ipambili niya ng gamot? Kasi po kapag binigay ko yung pera sa tao para ipambili niya ng gamot, baka in the nature of rewards yun at pumasok siya sa coverage ng circular. Kaya po magtatanong ka muna doon sana kay Attorney Poa para liwanagin niya kung ano yung nature nun. Ngayon nga lang po, sabi niya, since hindi po yan included sa circular, ang sinabi ko na lang ay nag-issue na lang ako ng Audit Observation Memorandum. Ang ibig sabihin po nun ay parang penalty ka na. Sinabi niya na kaagad conclusively na nagkasala ka. Eh hindi mo nga niliwanag kung ano ang nature niyan eh. Pinakasalanan mo kaagad. Sa auditor din po ako, isa po akong CPA. Kapag nag-audit ka po, talagang mag-query ka muna dapat sa responsible person kasi baka magkamali ka. Kapag hindi mo tinanong yan and eventually may lumabas na ebidensya na mali ang pagkakaintindi mo, ay talagang sisibakin ka ng employer mo. Ganun po dapat ang ganawa ni Attorney Wamil. Meron din po mga date doon nakalagay. 22/12/26. Ang interpretation po ni Senator Erwin Tulfo ay December 22, 2026. Pero pwede rin namang interpretation na December 26, 2022. For which the liquidation was attributed, di ba? So,
Ang audit query po sana ang makakasagot ng mga bagay-bagay na yun, pero hindi ginawa ni Atty. Wawel just because hindi daw nakalagay sa circular. Pero sir, customary po yan sa pag-audit. Ang iyong pagkipag-meet, pagkipag-text sa iyong mga kliyente, sa iyong mga ino-audit, hindi rin nakalagay sa circular yan. Pero ginagawa mo, hindi po ba? Dahil customary yan sa audit. Ganon din po ang audit query. Every time na meron kang nakikita, just be sure na sure ka na may violation bago mo gawing findings na official findings yan through the AOM. Yun po ang ginawa niya. Kaya po maraming doubts na kahit sinasabi niya na mali ang date, mali ang purpose, bossing, hindi ka sure yan kasi hindi ka nag-audit query. Pero kasi ang isang sinasabi niya, wala daw pong sinubmit na mga evidentiary documents ang ang OVP eh. Sa first instance lang po iyon kasi po ang nakalagay po sa ating batas ay dapat mag-liquidate ka. At kapag nag-liquidate ka po, just show proof of success. In the belief ng mga staff ni VP Sara Duterte, nung nasa DepEd siya at saka nung nasa OVP, ngayon nasa OVP siya, sa kanila sufficient na po iyon. Kapag may kakulangan po at may question ka, di tanungin mo at request ka pa ng additional document bago mo tapusin yung audit ka. So nga lang po, madali-dali. At yun din po ang naobserbahan natin kahapon sa hearing, naobserbahan ng mga senador na medyo bitin ata yung ginawa mong audit. Kasi paper-based lang ang ginawa mo, hindi mo alam yung context ng confidential transactions, national security, kapag nakikipag-transaction ka ba sa mga rebelde, informant ng mga rebelde at mga terorista, meron bang official receipt yan? Yung mga ganun po. So walang context, sinabi na rin ni Senator Panfilo Lacson, paano mo nasabi na illegal hindi yung totoong pangalan mga na yan, tao wala ito. ka naman palang security clearance. Paano mako-conclude yung mga bagay-bagay na yan? Therefore, masyado kang nagmadali sa audit, hindi mo ginawa lahat, hindi ka nag-attain sa pag-o-audit po. Bilang auditor, responsibilidad po namin na magkaroon ng reasonable certainty or assurance, kaya nga po reasonable assurance ang tawag kapag nag-audit opinion, na tama ang iyong ginagawa. Kaya kapag puro dokumento ka lang at wala kang verification sa source people or counterparties, kulang po ang iyong trabaho. Dahil po, baka meron silang alternative explanation na ma-justify bakit ganun ang nakasulat. Baka i-correct nila yung nakalagay doon or dadagdagan nila ng documentation. Hindi ka po mag-i-issue ng audit findings in the first instance na magbibigay sila sa'yo ng documents. Ang isang napansin pa nga ni Senator Lacson, dapat daw magkaroon ng recommendation na ayusin yung Proseso. circular at isama yung parang in-evaluate mo na parang tukuyin mo kung totoo ba itong mga taong ito in the process of your evaluation. Tama po, kapag isa yun sa kanilang audit objective. Kaya dapat malinaw po muna yung audit objective, hindi lamang malinaw na sasabihin na titingnan ko yung document, therefore mali. Dapat nakalagay po doon yung audit objective to verify kung sino yung tao. Bigyan ko po kayo ng analogy sa private practice kasi nag-audit po ako sa private practice. Kapag may nakalagay sa balance sheet mo na merong nagkakautang sa'yo na isang kumpanya, isa po na proseso dyan ay tatawagan mo yung kumpanya at kukumpirmahin mo kung totoo yung utang niya. Dahil kung hindi po totoo, saka mo i-cross out. Pero hindi po automatic na i-cross out ko yun without calling him kahit kulang-kulang po yung documentation. Kasi in the end po, ang objective ko is ma-verify whether that debt exists or whether that company exists. So, kung hindi po objective ng audit nila to determine yung authenticity ng tao na nakalagay doon, edi wag niyong ilagay sa findings ninyo kasi hindi naman yan objective eh. So are you saying also na kulang yung audit findings? It is not sufficient. Kulang na kulang yung audit findings and for that purpose, kulang na kulang din po yung ebidensya to declare the guilt of VP Sara Duterte. Kaya titignan po ninyo, ang impeachment trial po ay para tanggalin ang isang democratically elected official kapag OVP, kapag Vice President ang ini-impeach natin. May mandato po yan ng ating demokrasya. Kaya nakalagay po sa ating saligang batas na mabibigat dapat yung mga pagkakasalan na kanyang ginawa. Ang naipakita lang po so far ay magagaan na pagkakasala at pagkukulang ng accountable officer na hindi siya or ng kanyang mga staff. Tingnan po ninyo, kayo rin po ay may negosyo din po at nagtatrabaho, may mga staff po kayo. Tinitignan niyo po ba yung mga resibo? Isa-isa? Yung kada resibo po, tinitignan niyo Kaya po sa ba? liquidation, dapat sinecheck yun. Sinecheck po ninyo, pero yung dapat reasonable sinecheck. less lang ang tine-check ninyo. Hindi nyo tinatawagan ng kada tao. Hindi nyo tinitignan kapag ganyan kakapal yung attached documents. Hindi nyo po Hindi, titignan mo lang kung ano yung glaring, 'di ba? Yung parang kaduda-duda, 'di ba? My next question, Attorney Harold, ito. By next week daw, itatawag yung former special disbursing officers ng DepEd, OVP, na si Jean Acosta ng OVP, Edward Fajarda ng DepEd.
na tinatawag na nila malamang sa malamang hostile witness. So, sa pagtawag po nito, sila ba, if ever, ang magiging accountable base sa Dun sa kanina mo sinabi sinabi mo? ninyo. Oo, kasi sila yung pumirma. So, if ever, sila ba ang Sila yung may mananagot? hawak ng pera. Sila ang babalik ng 400, na kinu-question na 600 million, if ever, mahigit? Opo, ngayon po, prima facie na sila ang nagnakaw ng pera kung mapapakita nila na nawawala talaga yung pera at insufficient yung liquidation. Tingnan po natin yung word ng presumption, kapag lumalabas yung presumption dun sa circular, failure to liquidate. Nag-liquidate po ba sila? At least nag-attempt silang mag-liquidate. Mag-liquidate. AR, Ang ng ti- acknowledgement receipt. Ang tingin lang po kasi ng auditor ay insufficient yung mga document na Papeles, yun. Pero kapag gusto nilang bigyan ng sala si VP Sara Duterte, technique prosecution, turuan ko kayo. Dapat mai-elicit nyo sa kanilang bunganga na si VP Sara Duterte mismo Ang ang nagutos. nag-instruct sa kanila na kupitin nila yung pera at ibigay yung pera kay VP Sara Sa Duterte. kanya. Kapag walang ganong nexus, hindi nyo pwedeng bigyan ng sala si VP Sara. So sila nga ang mananagot kung sakali. Kasi pinapabalik may order di ba ang Kasi COA na dapat- ibalik at least Oo. 440 something million I was watching the news yesterday. I don't remember na the breakdown. But that was also a question na maski na ibalik ng OVP or ng DepEd yung halaga na yon, it will not kumbaga it will not absolve her of her the complaints against her. Opo, kasi po, separate regime po yun ng batas. Oh. Basta kapag nasa COA tayo, kapag may notice of disallowance, ibalik mo daw Ibalik yung mo. pera. So, ibalik mo yung Libre pera. ka na. Whether or not, kakasuhan ka nila sa ombudsman, isang regime po ulit yun. Kasi sa paniniwala po nila, merong prima facie evidence na misappropriate ng accountable officer yung pera. So, good luck po sa kanila. Ayan, ako, masalimuot pa ang impeachment at mahaba pa ang tatakbuhin. Dito naman tayo sa isang issue. Medyo mahaba itong mga discussion natin. Kaya nga yung flood control, kasi nung SONA, sabi ni PBBM, kakasuhan na daw yung dating Speaker of the House. Siyempre, yun yung kanyang pinsan. Pero hanggang ngayon, nag-aabang pa rin yung mga kababayan natin kung ano na ba ang status after 2 weeks na after ng SONA. Opo, hindi lang po 2 weeks after SONA dahil si 1 Jesus year, Crispin Remulla at saka siya rin mismo nung mga nakaraang buwan pa po ay nagsasabi nakakasuhan na yung mga mastermind katulad nila Zaldico at nila Romualdez at saka yung mga bodyguard daw ni Zaldico na silang nagpaikot-ikot at nagbayad ng pera at nagnakaw ng pera. Pero ang bottom line po, sino po ang tinuturo nila? Secret! Yung executive daw. Sino ba ang executive natin? Base sa saligang batas. Pero by the way po, ang naobserbahan lang po namin na nakakasuhan ay sila Senator Marcoleta, Mike Defensor. Ngayon po, inuusig nila si Lian Leviste at saka si Congressman Jing Paras. Hindi ko alam kung mababait o masasama itong mga taong to talaga, pero na may nakikita akong pattern, sir. Kasi po, itong mga nakakasuhan ngayon ay silang mga consistent na nakikriticize po sa inyo. Ang malaya na lang po ngayon, sir, ay para ma-perfect nyo na ang inyong score ay ako at si Meow Meow. Nako. Si Lian malapit na rin kasi may kaso na. May kaso na rin po kami. Pero madaliin nyo na lang po yung kaso namin ni Meow Meow para lahat kami na nagkikriticize sa administration ay nasa kulungan na po. Yung Ay, kaso meron ni pa. Senator Cayetano. Ako naman was going to ask yung kaso ni Senator Bong, former Senator Bong. Hindi ba yun medyo Kasi nakabail? nakapagpiyansa. Opo. Plunder. Plunder. Paano po yun? Baka pwede nyo i-explain. Okay po, misnomer po parati yung sinasabi nila na non-bailable ang mga capital offenses o kaya yung mga offenses na halos habang buhay ang pagkakaparusa. Ang accurate po na naming dyan ay not bailable automatically. Non-bailable kasi po, Ever. kailangan mo, ever, not non-bailable, ever. So kailangan mo po ng patunayan doon sa korte. In the meantime, makukulong ka muna. Pero kailangan mong patunayan na yung guilt mo ay hindi malakas. So, less than proof beyond reasonable doubt po yan. Bago kanila palayan. Kasi nga naman po, kapag na-convict ka, baka lumipad ka na ng ibang bansa. Yun po ang ginawa. Flight risk. Yes, yun po ang ginawa ni Senator Bong Revilla at ganun din po nasa parehong predicament po sila Mike Defensor at Senator Marcoleta ngayon kaya nakakulong sila in the meantime. I'm sure ang priority nila ngayon ay mag-petition for bail at magkaroon ng hearing and to prove na yung evidence of guilt is not strong. So sabi po ng Sandigan Bayan, yung evidence na pinesenta ng prosecution ng ombudsman during that hearing for bail
ay hindi po malakas. At isa sa mga nabanggit nila ay nagbigayan daw naman kasi ng pera before pa nailabas yung funds. So, okay, so hindi pa daw public funds yun. So anyway, bahala po kayo dyan. So, nadaan sa technicality, pero nasa sa kanila na po. Kung yun po ang finding nila, alright, mag-bail ka, Pero, Senator, at paano makalaya ka yung muna. sa kaso ni Senator Jinggoy Estrada? Kasi bagamat meron siyang pending petition para makapagpiansa siya, pero may naunang dinismiss yung Sanligan Bayan, yung kanyang petition para doon sa fixed amount of bail. Anong ibig sabihin nun? Bakit merong ganon? Kapag, usually, sa tingin ko po, kapag nag-a-ask ka na, nagmo-motion ka na to fix the amount of bail, ibig sabihin po, hindi na set yung bail amount ng prosecutor or ng ombudsman. Pero kapag, sa tingin ko po, yung balitang yan na nangyari noon ay hindi mo kasi po kailangan mag-bail kapag walang fixed amount. So, pwede kang lumabas on recognizance ang tinatawag. So, bailable po talaga siya. Kaya pag may naisampang kaso, may warrant, nahuli ka or nag-surrender ka, hindi mo kailangan mag-bail para makalabas. So, kung sa ibang instance naman po, pag mag-fix ng amount ng bail or nakaligtaan lamang ng prosecutor or ng ombudsman na mag-fix ng bail, yung korte po ang mag-fix ng bail finally para makapagbayad siya ng bail. Pero kapag non-bailable po, sa huli po yan ginagawa. I-prove mo muna na hindi malakas ang ebidensya para sa'yo, saka ka magpapa-fix ng bail. So si Senator Jinggoy, baka ganun din, 1 million rin ang kanyang bail. Ang kanyang Kasi si former Senator Bong, 1 million. More or less halos pareho. Or paano nga, how do you arrive at that, At saka, ito po number? isang curious ako. Kasi may iba-ibang kaso yung kinakaharap nila. May plunder, may malversation, merong graft and corruption. Doon sa ibang aspeto, bailable, kagaya sa graft and corruption. Tapos may plunder sila. So sa plunder, hindi sila pwede mag-bail. Bakit nagbe-bail pa sila dun sa graft and corruption? Kung hindi naman sila nakakulong din naman makakalabas. sila. Exactly, Weng. Ganyan po, kapag kinakasuhan po sila, syempre, madaming ikakaso sa kanila. Correct. Merong pong bailable at merong non-bailable. Bailable. Bilang abogado po, kapag non-bailable at nakakulong siya, hindi ko muna papansinin dapat yung mga bailable. Kasi kahit nag-bail ako doon, di pa rin naman ako makakalabas in any event. So, ipaprioritize ko useless. po yung hearing for bail ng non-bailable offense. And then kapag tapos na po yun, sabay-sabay ko po silang babayaran lahat para sa lahat makakalabas po ako. Pero yung iba kasi kahit pa hindi pa nasasagot yung sa non-bailable, nagbe-bail na din sila. Opo, kahit nag-bail ka po, nasa kulungan Hindi ka ba pa rin parang for the other sayang offense. yung hindi ba para nasasayangan lang ako dun sa binabayad Ay, na. wag ka naman. They will pay anything para lang makalaya. Ito, attorney, kasi nga may dalawang articles na narinig. So far, yung Article 4, which was the first one, tapos yung ngayon, yung Article 1. Oo. So far, sabi ni Attorney Powa when we had him on the show a few weeks ago, you just need one. Diba? Para ma-impeach ka. Not all four. You don't have to be guilty on all four. When do they announce or when do they make the decision? After all the hearings? Tapos ano na lang muna, parang, because it's a popular, kumbaga sabi nga nila, it's a political exercise eh. So ano yan, mag-ano sila, digital listening, kung ano ang sasaloobin ng mga tao bago sila magdesisyon? Kung maalala po ninyo sa panahon ni Chief Justice Corona noon, pinatapos muna lahat ng mga hearings at lahat ng articles. At meron din po, during the course of the proceedings, nag-withdraw sila ng mga articles kasi sa tingin po ng prosecution ay sapat na yung na-establish nila na ebidensya. Kaya po, kapag nagbobotohan po, tapos pagdating sa uli, magbobotohan lahat ng senador, ang wish po ng prosecution ay meron sanang 16 na magboto sa kanila ng at least isang articles. Kaya po, yun ang tignan natin. Pero tama po yung sinabi nyo, Miss Pat, dahil primarily political exercise pa rin itong mga taong ito. Ang ating mga senador ay representative ng taong bayan. Dapat nilang i-reflect and i-carry yung sentimiento ng publiko. Kaya responsibilidad nila na kapag boboto sila, ay dapat reflective iyon ng damdamin ng taong bayan. Okay, maraming salamat, Attorney Harold. Very hyper morning to you. Talaga, pati ako, parang ilang baso ng kape bang nainom mo ngayong umaga? Isa't kalahati lang. Isa't kalahati lang. Baka ganyan kalaki naman yung mo, isa't kalahati. Pero maraming salamat and congratulations on your new show. At saka invite mo sila doon sa show mo. Mag-plug ka na, Attorney Harold. Hello, baby boys and baby girls. This is Attorney Harold Respi Show, your most vicious politician in the
Philippines, Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela. Meron pa akong show every Monday dito sa Net25, 7:30 ng gabi hanggang 8:30 ng gabi. Abangan nyo po kung gaano nyo po ako sinuportahan sa social media, kung gaano nyo po ako binash doon, dahil nyo po ang same enthusiasm dito sa Net25 para po magkaroon tayo ng sensible na usapan. Huwag po kayong mag-alala, sa bandang huli po, lalabas po ang katotohanan. Ang mahalaga po ay informed kayong mag-decide sa inyong sarili tungkol sa mga pambansang issue ng ating bayan. So kumakanta ka rin, Attorney Harold. Para kang Talagang kumakanta band player ka ba? Nagbabanda ka ba, Oo, attorney? nagbabanda ka ba talaga? Attorney by day, singer by night? Only in the toilet. Only that, bakit dyan? Summer nga, ganun Oh, eh. bakit dyan sa ayan kumakanta? Oy! Oh. O, di Oh my ba? God! Who's that? Meron ka pang live band. Is your show taped or live? Tape po. Tape. Tape. May guests ka. Ano yung format? Magkaka-guest ka? I shall be have guests, Ma'am Pats. Ah. And mga big time ang magiging guest natin. Malay mo magiging guest natin si BBM. Kababayan ko yan, kapang Ilocano. Hindi ako tatanggihan yan. Malay mo si VP Sara Duterte. Si Oo. Ombudsman, tanong natin siya. Sana kailan niya ako sasampahan ng si kaso. Senator Bato, kaya mo? Alright, Mapapalabas yeah. mo ba? Pwede. Pwede po. Mapapalabas mo kaya si Senator Bato? Okay, maraming salamat, Attorney Harold.